Ang pagpapatuloy, hinugot na ni Cain ang kanyang espada at inatake niya si Royd. Nagulat naman si Royd at takot na takot. Natamaan naman si Royd sa tiyan at napasigaw siya sa sakit. Humakbang naman paatras si Gort at hinawakan ito ng mahigpit ang kanyang espada at aakmang aatakihin si Cain na papalapit din sa kanya. Nag-slashed attack si Gort na pinupuntirya nito ay ang leeg ni Cain. Nasangga naman ito ni Cain gamit ang kanyang espada at hinawakan ang kamay ni Gort na may espada at napasigaw si Gort. Sir Cain, sandali lang, sabi ni Gort kay Cain ngunit tinuloy pa rin ni Cain ang kanyang pag-atake at bumagsak si Gort. Isusunod na sana ni Cain si Rolls. Ako ang may kasalanan. Pakiusap. Sigaw na sabi ni Rolls na takot ito. Nang malapit na ang espada ni Cain sa leeg ni Rolls ay sumigaw si Joshua. Hinto. At napatigil naman si Cain sa pag-atake. Pakiusap. Patawarin mo na ako ngayon lang. Sabi ni Rolls na takot at nanginginig ang buo nitong katawan. Dapat mong isave ang iyong mga salita kung gusto mong mabuhay kahit isang segundo pa. Sabi ni Cain kay Rolls na napapikit na lang ito sa takot. Ang sabi ko tumigil ka na. Sabi ni Joshua kay Cain at lumapit ito sa kanila. Siya ay guilty sa pananakot sa isang babae ng pamilya ng duke. Sa madaling salita, kailangan niyang maparusahan. Sabi ni Cain kay Joshua, kahit na isa sila sa the Three Knight Orders ng pamilya ng duke. Ang Red Knight Order ay ang pinakamahina sa tatlo. Kung siya ang napiling obserbahan ako. Kung gayon, malaki ang posibilidad na siya ang pinakamababang ranggo sa the Red Knight Order. Siya dapat ang pinakamalakas sa mga hanay ng C-ranks. Siya ay may sapat na kasanayan upang masupil ang mga centurion sa pamamagitan lamang ng ilang paghampas ng kanyang espada. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip habang tinitingnan si Cain. Knight, sinabi mo ba na ang iyong pangalan ay si Cain? Tawag at tanong ni Joshua kay Cain. Napalingon naman si Cain. Bago ka kumilos, tatanungin muna kita ng isang bagay. Sino ang pinaglilingkuran mo? Sabi at tanong ni Joshua kay Cain. Ang aking pinaglilingkuran ay si Duke Agnes. Tugon naman ni Cain kay Joshua. Okay, pero meron pa akong isang tanong sa iyo. Sino ako? Sigaw na sabi at tanong ni Joshua kay Cain. Gaya nga ng naisip ko. Ang mga matang yon na nangingibabaw ay pareho sa kanya. Sabi ni Cain sa kanyang pag-iisip habang tinitingnan nito ang mata ni Joshua na inihahambing niya ito sa isang tao na kilala niya. Ibalik mo na ang iyong espada sa loob ng kaluban. Utos ni Joshua kay Cain. Susundin ko ang iyong pag-uutos. Tugon naman ni Cain kay Joshua at ipinasok na niya ang kanyang espada sa kaluban nito. Bigla namang napaluhod at napayuko si Rolls. Maraming salamat. Salamat talaga aking Panginoon. Paglilingkuran kita ng buong katapatan. Maraming salamat sa pagligtas sa akin. Sigaw na sabi ni Rolls kay Joshua. Hindi ko kailangan ng katapatan na mula sa mga katulad mo. Hinding-hindi ko patatawarin ang mga naglabas ng kanilang mga pangil sa akin o sa aking mga tao. Gayunpaman, dahil mabilis kang mag-isip, alam kong maiintindihan mo ang aking mga salita. Sabihin sa mga sundalo kung ano ang nakita mo ngayon nang hindi nag-iiwan ng anumang mga detalye. Sigaw na sabi at utos ni Joshua kay Rolls na galit ito. Kung may mga has na gumawa ng ganito ulit, tatapusin ko ang walang kwentang buhay nila sa pamamagitan ng sarili kong mga kamay. Sabi ni Joshua kay Rolls na makikitang nanginginig ito sa takot at tumutulo ang pawis sa kaba. Kung naiintindihan mo, umalis ka na sa paningin ko. Galit na sigaw ni Joshua kay Rolls. Opo, naiintindihan ko Panginoon. Sigaw na sabi ni Rolls at mabilis itong tumakbo palabas ng bahay. Nasaktan naman ang babaeng hinaharas ng grupo nila Rolls at nakahiga ito sa sahig. Napansin naman ito ni Joshua at parang nag-aalala ito sa babae. Ikaw ba talaga ang Panginoon na kilala ko? Tanong ni Cain kay Joshua. Napalingon naman si Joshua. Kakaibang tanong yan. Tugon naman ni Joshua. Hindi ba na masyado kang kakaiba? Ang Panginoon na kilala ko ay. Hindi pa man nakatapos ng pagsasalita si Cain ay dinugtungan na ni Joshua ang kanyang sasabihin. Anak ng iyong master at ng isang kerida, na hindi kayang ipahayag ang kanyang sarili? Ang tagalines ng mga dumi sa kwadra? Tama ba? Dugtong na sabi at tanong ni Joshua kay Cain. Napatahimik naman si Cain. Panginoon ko, ang lahat ng knight na nasa ilalim ng pamilyang Agnes ay sumusunod sa lahat ng utos ni Duke Agnes. Sabi ni Cain kay Joshua.
Ano naman ngayon? Tugon naman ni Joshua. Gayunpaman kapag naabot na namin ang edad na 23 taong gulang ay malaya na kaming makakapili ng isang Panginoon na paglilingkuran namin magpakailanman. Ako ay gagawa ng pagpili sa susunod na taon din. Nagtitiwala ako sa aking mga hinala. Para sa susunod na taon, aalis ako sa aking tungkulin at oobserbahan ka aking Panginoon. Sabi ni Cain kay Joshua na nagpapahayag ito na pipiliin niya si Joshua bilang isang Panginoon niya sa susunod na taon. Kung ginawa mo ang desisyong ito habang iniisip ang hinaharap, ang tamang piliin ay ang kayamanan ng pamilya Duque na si Babel von Agnes sa halip. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip, ikaw ay medyo kakaiba. Tugon naman ni Joshua. Tinawag ng babae si Joshua at napalingon naman si Joshua sa kanya. Ina, sigaw ni Joshua, ligtas ka Joshua. Sabi ng babae, nanay pala ni Joshua ang babaeng hinaharas kanina nila Rolls, Royd at Gord. Mabilis namang lumapit si Joshua sa kanyang ina at niyakap ito. Simula ngayon, poprotektahan kita kahit anong mangyari. Sabi ni Joshua sa kanyang nanay na umiiyak. Napaiyak naman ang nanay ni Joshua habang yakap-yakap siya nito. Lumalim ang gabi. Taos puso akong nagpapasalamat sa langit sa pagbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon sa aking kabataan na puno ng panghihinayang. Magiging iba na sa pagkakataong ito. Hindi na ako mananatiling nakabaluktot. Hindi na ako ang anak ng isang hamak na kerida na si Joshua von Agnes. Kundi ako ay tatawagin na the strongest spear ng kontinente, Joshua Sanders. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip habang nakatingin ito sa maliwanag na buwan. Lumipat ang eksena sa Agnes Family Mansion. Habang naglalakad sina Chiffon at Duque Agnes sa koridor ay napatanong si Duque Agnes. Chiffon, di ba sabi mo na si Count Rebecca ay bumisita? Opo, hinatid ko na siya sa reception room. Gayunpaman, si Count Rebecca ay hindi dumating na mag-isa sa pagkakataong ito. Sabi ni Chiffon kay Duque Agnes. Nagulat naman si Duque Agnes. Hindi siya nag-iisa? Tanong ni Duque Agnes. Si Lady Islan ay kasama niya. Tugon naman ni Chiffon. Plano niyang makita ito hanggang sa huli. Sabi ni Duque Agnes at napabugtong hininga ito. Ang matinik na panauhin na biglang bumisita sa Duque ay si Count Panzel Jean Rebecca. Kahit na ang kanyang ranggo ay mas mababa kaysa sa Duque, hindi maaaring baliwalain ang kanyang impluwensya sa buong imperyo, at ang kanyang anak na babae na si Islan Jean Rebecca. Isa rin siya sa mga may talentong nakakakuha ng atensyon ng imperyo tulad ni Babel. Siya ay isang henyo ng mahika na umabot sa simula ng second class sa edad na siyam. Kung mayroong likas na kapansanan sa mana na tinatawag na mana curse. Mayroon ding nabigyan ng lakas na kakayahan sa mana at tinatawag ito na mana blessing. Si Islan ay isa sa mga batang nakatanggap ng mana blessing. Ang blessing na nagbibigay daan sa isa na makaramdam at tumugon sa mana nang walang pagtuturo ng sinuman. Ito ay itinuturing na pinakadakilang regalo ng Diyos sa mga magicians. Ang dahilan kung bakit binisita tayo ni Count Rebecca na may dalang kayamanan ay dahil, di na nga bale. Hay nako, mukha yatang buong araw kong makakasama si Panzel ngayon. Sabi ni Duque Agnes, si Lord Babel ay 15 na sa susunod na taon. Siguro ay nababalisa sila dahil wala pang 3 taon ang natitira hanggang sa coming of age ceremony. Sabi ni Chiffon, gayunpaman, si Babel ay may Lady Cheryl. Oo. Sa kanya na si Lady Cheryl. Sabi ni Duque Agnes, malaki ang impluwensya ng 5 dakilang duke ng imperyo ng Avalon sa kani-kanilang teritoryo. Si Lady Cheryl ay ang anak na babae ng Pontier family, na tumaas bilang isang duke na dala lamang ang kanilang mga kayamanan. Gaya ng sinabi mo, ito ang tamang pagpipilian na piliin si Lady Cheryl pagkatapos isaalang-alang ang Pontier family. Sabi naman ni Chiffon, kahit ano pa ang isipin ko, talagang medyo nakakahiya. Sabi ni Duque Agnes, ang kasakiman ni Duque Agnes sa talento ay napakalalim. Maihahambing sa kanyang kasakiman para sa martial arts. Siya ay isang taong humahatol sa mga tao sa pamamagitan lamang ng kanilang mga kakayahan. Ganyan ang klase ng tao ang pinuno ng Agnes family. Sabi ni Chiffon habang tinitingnan nito si Duque Agnes. Napahinto naman sa paglalakad si Duque Agnes at nagulat naman si Chiffon. Ano ang problema Duque? Tanong ni Chiffon. Kamusta si Joshua? Tanong ni Duque Agnes kay Chiffon. Nabigla naman si Chiffon sa tanong ng Duque.
Ano? Ano ang iyong ibig na sabihin? Iniisip ko na ibigay si Islan kay Joshua, sabi ni Duke Agnes. Nagulat naman si Chiffon sa sinabi ng Duke. Ah, Duke, paano mo magagawa yan? Ibibigay mo si Lady Islan na nakatanggap ng mana blessing sa kay Young Master Joshua na mayroong mana curse. Tanong ni Chiffon kay Duke Agnes. Nagulat ito at hindi makapaniwala sa sinabi ni Duke Agnes. Lumipat ang eksena kay Joshua na makikitang nakatayo sa harap ng isang sirang templo. Makikita natin dito kung paano nakarating si Joshua sa harap ng sirang templo. Makikitang inaakyat ni Joshua ang isang mataas na parti ng hardin ng Duke. Sa northern part ng hardin ng Duke ay may isang lumang bato. Madalas akong pumunta dito bago ang aking pagbabalik para mapalapit sa aking yumaong ina. Ganito ba talaga ito kataas? At isang secretong daanan na nagkataon lang na natuklasan ko. Sigurado akong nandito lang yon. Sabi ni Joshua na hinahanap nito ang secretong daanan at nakita niya ito. At doon ko nadiskubre si Lugia. Kinagat ni Joshua ang kanyang hinlalaki at damyugo ito. Ipinatak niya ang dugo nito sa lupa at may biglang lumabas na isang portal. At pumasok dito si Joshua at nakarating sa sirang templo. Habang naglalakad ito ay panay din ang paglingon nito sa paligid. Ano ang nangyari dito? Ito ba talaga ang templo sa aking panaginip? Tanong ni Joshua sa kanyang pag-iisip habang nakita niya ang lugar na sira-sira na. Nung una ko itong nadiskubre ay hindi ito nasira tulad ng sa ngayon. At sa loob ng templo, sa taas ng isang podium, si Lugia ay nakaipit doon at natatalian ng mga kadena. At habang papalapit na si Joshua sa podium ay may nakita ito na isang bagay. Merong isang iron rod na kung saan dapat naroon si Lugia. Patanong na sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at hinawakan niya ang iron rod. Biglang may lumiwanag mula sa iron rod pagkatapos hawakan ni Joshua ito. Nagulat naman si Joshua at napapapikit dahil sa nakakasilaw na liwanag. Unti-unting binuksan ni Joshua ang kanyang mata. Ha? Ano? Nasaan ako? Bakit puro puti ang paligid? Tanong ni Joshua. Nagulat ito. Biglang may tumawag kay Joshua sa likod niya. Dito, lumingon naman si Joshua at nakita ang iron rod. Sino ka? Tanong ni Joshua sa iron rod. Ha? Ang iron rod kanina. Nagtatakang tanong ni Joshua nang makita niya ito. Hindi ako iron rod. Ako ang Demon God Spirit, Lugia. Demon God Spirit. Ang ibig mong sabihin ikaw ang Demon God Spirit Treasure. Ibig mong sabihin ang Lugia na kasama ko noon ay ang Demon God Spirit. At sa lahat ng yan, nagbago rin ang kanyang hugis. Gulat na sabi at tanong ni Joshua sa kanyang pag-iisip na hindi ito makapaniwala. Damn, whatever, hindi ito maaari. Nagpalit ba ito sa anyo na ito pagkatapos maibalik sa nakaraan kasama ko? Tanong ni Joshua sa kanyang pag-iisip. Nagsalita naman ang Demon God Spirit. Wala na tayong oras. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Joshua. Sa paglipas ng panahon, ang dalawang enerhiya sa loob ng iyong katawan ay kakainin ng iyong buhay. Mayroon lamang isang paraan upang ayusin ang dalawang enerhiya at mabawi ang nakatagong lakas na ito sa loob mo. Dapat mong mabawi ang iyong lakas sa loob ng maikling panahon. Sa katayuan mo sa ngayon, kailangan mong makuha kahit man lang ang Magic Spear Art Stage 4. Sabi ng Demon God Spirit kay Joshua, Magic Spear Art Stage 4. Tanong naman ni Joshua, ang sinaunang paraan ng sibat na natutunan ko, Magic Spear Arts. Ang ganitong paraan ng sibat, na natuklasan sa tabi ng paglilinang ng mana ay nagpapakita ng napakalaking lakas. Sa Igrant Continent, ang espada ang pinakadakilang sandata para sa isang knight, at ang sibat ay itinuturing na manipis na sandata. Gayunpaman, ang bilang ng mga tao na nagawang lumaban sa akin ng pantay bago ako bumalik sa nakaraan ay mabibilang ko lang sa aking isang kamay. At sa panahon na ito na ang aking Magic Spear Arts ay nasa Stage 4 na. Kung i-rank natin ito, ang isang knight na maaaring bumuo ng isang espada gamit ang kanilang mana ay nasa rank A, ang gayong master ay isang ganap na nilalang. Sa 8 ranggo, ang aking Magic Spear Arts ay nasa pang-5 na ranggo lang. Naging isa ko sa pinakamalakas na knight sa buong imperyo. Ang rank 4 ay nasa ibaba lang. Sa antas ng uncontested B rank. Ito ay isang bagay na nagawa ko na noon. Kaya hindi na ito magiging mahirap. Ngunit wala na akong oras. Ang problema lang ay sa katayuan ko ngayon ang mana cultivation pa lang ay magiging mahirap na.
Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip. Huwag kang mag-alala, hanggat kasama mo ako, makakagamit ka ng kahit gaano kalaki na mana na walang kahihinatnan. Sabi ng Demon God Spirit. Posible ba talaga yon? Tanong ni Joshua. Hanasin mo ang iyong sarili ng walang kapaguran. Kapag naabot mo na ang kataas-taasang kapangyarihan at magsimulang maghanap ng lakas maliban sa akin. Ang aking layunin ay magiging. Hindi pa man nakapagtapos ng pagsasalita ang Demon God Spirit na si Lugia ay nagtanong na agad si Joshua sa kanya. Ano, Lugia, ano ang sinusubukan mong sabihin? Tanong ni Joshua, at unti-unting nawala si Lugia. Makikitang nakabalik na si Joshua sa templo at hawak-hawak na ang iron rod. Natulala naman si Joshua na nakatingin sa iron rod na parang ang daming katanungan sa kanyang pag-iisip. Lugia, hanggat malapit ako kay Lugia, magagamit ko ang isang tiyak na halaga ng mana. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at inihampas nito ang iron rod at pumikit. Isang paraan ng mana cultivation na hindi mo makikita saan man sa kontinenteng ito na ako lang ang meron. Magagawa mo man o hindi. Basta makaipon ka lang ng isang dakot ng mana ay ayos na. Ang tawag dito ay Magic Spear Art Stage 1. Sabi ni Joshua na sinusubukan itong makaipon ng mana. Nice! Nagawa ko. Magagawa ko ito. Sabi ni Joshua at may parang may susubukan itong gawin. Gamit ang Magic Spear Art Stage 1. Ang unang hakbang ay i-concentrate ang mana sa isang punto at itulak ng pasulong na may lakas ng pagsabog. At makikitang may lumabas na isang malakas na mana sa dulo ng kanyang iron rod at tumama ito at sumabog sa kabilang pader. Dito na talaga magsisimula, Kaiser Van Britten. Magiging malakas ako at kukunin ko ang lahat sa iyo. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip na nakangiti. Lumipat ang eksena sa Duke Agnes guest reception. Nilinis ng lalaking may bigati ang kanyang lalamunan at nagsalita ito ng malakas. Ang Duke ay dumating na. Pumasok na si Duke Agnes at si Chiffon sa loob ng reception room. Mukhang may hindi tayo inaasahang bisita, sabi ni Duke Agnes nang makita si Cheryl. Ikinararangal kong makita ka Duke, sabi ni Cheryl. Cheryl D. Ponte, ang iginagalang na anak na babae ng Pointe family. Cheryl, ano ang iyong ginagawa? Gabi na. Paumanhin po Duke. Princess Cheryl ay medyo naiinip na kay hindi inaasahan ang pagdating namin. Sabi ng lalaki kay Duke. Cox, ano ang dapat ihingi ng tawad? Napakahirap makita ang iyong mukha sa kabila ng pamumuhay sa kabisera. Kailan pa tayo magkikita kung hindi sa mga panahong tulad ngayon? Sabi at tanong ni Duke kay Cox. Count Cox Lon Veyagen, isang retainer ng Ponte family. Siya ay kilalang figure, ang sentro ng Ponte family retainers, na walang pera na dumadaan sa pamilya na hindi dumadaan sa kanyang mga kamay. Laking pasasalamat ko sa mga ganyang salita. Tugon naman ni Cox kay Duke Agnes. Kung labis kang nagsisisi, paano kung italaga mo na lang ang iyong sarili sa aking pamilya? Sabi at alok ni Duke Agnes kay Cox. Duke, napakatagal na, ngunit napakalupit mo. Paano mo nagawang subukan ang magnakaw ng kayamanan ng ibang pamilya nang walang pakialam? Patawang sabi ni Princess Cheryl sa Duke. Parang nahihiya naman si Cox sa sinabi ni Cheryl. Princess, sabi ni Cox. Napatawa naman ang Duke. Ha ha ha, iyan si Cheryl. Ginawa mo ang isang pagbati na hindi karaniwan sa'yo kaya't iniisip ko kung talagang ikaw pa rin ba ang Cheryl na kilala ko. Sabi ni Duke Agnes. Nabalitaan ko na naging rank C Knight si Babel, pero totoo ba? Iniisip ko na oras na para magsimula akong mag-recruit. Sabi ni Princess Cheryl. Napasigaw naman si Cox kay Cheryl. Princess. Sobra na ang mga ganyang salita. Sigaw ni Cox. Pasensya na, Duke. Mukhang ang prinsesa ay immature pa rin. Nakayukong sabi ni Cox kay Duke Agnes. Ayos lang. Kumikilos lang siya na tulad ng isang bata sa kanyang edad. Tugon naman ni Duke Agnes kay Cox. Paumanhin Poncella. Nakalimutan na kita. Sabi ni Duke Agnes kay Poncella. Count Poncella Gin Rebreca at Iselan Gin Rebreca. At dito na natatapos ang chapter na ito. Column.